Kapag malaya na, sinabi ng kaibigan, salamat, Linga. Matalino iyon. Sumagot si Linja, Ate Tina, makinig kang mabuti. Kailangan mong magkunwari na nakatali ka pa rin. Ako naman, tatalon ako sa bintana. Sa ganoong paraan, iisipin ng lahat dito na tumatakas ako at hahabulin nila ako. Hindi na nila papansinin kapag wala na ako. Dumiretso ka sa Villa No. 1 Nanogram Pingwongwan. Naroon ang mga magulang ni Luchen. Malubhang panganib ang kanilang buhay. Kailangan mo silang iligtas anuman ang mangyari. Mukhang nag-aalala si Tina. Pero paano ka? Hindi kita pwedeng iwanan dito mag-isa kasama sila. Pinakalma siya ni Lingjia. Huwag kang mag-alala sa akin. Isa akong aktres. Hindi sila maglalakas loob na patayin ako. Ngunit madaling target ang mga magulang ni Luchen. Wala tayong pagpipilian. Tina, kailangan mong magtiwala sa akin. Nagsimulang kalasin ni Tina ang mga tali ni Lia. Buong determinasyong sinabi ni Lingjia, kahit pa ipagsapalaran ko ang aking buhay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa mga magulang ni Luchen. Nakatayo sa bintana, tinasa niya ang sitwasyon. Nasa ikalawang palapag tayo. Kung tatalon ako ng diretso, maaaring mabalian ako ng paa. Kailangan kong lumapag muna sa tolda para mabawasan ang aking pagbagsak. Pagkatapos, tiyak na makakatakas ako. Sa isip na ang planong iyon, lumukso siya. Samantala, nagdedebate ang ilang tauhan ni Kinmang kung ano ang gagawin. Aalis na ba tayo? Patay na ang ating amo. Pwede na ba tayong umalis? Sa sandaling iyon, nagring ang isa sa kanilang mga telepono. Sinabi ni Olive sa kanya, sagutin mo. Ilagay mo sa speaker. Sumagot ang isang tauhan at nagtanong ang isang boses, Michael, tapos na ba ang trabaho? Nasaan si Boss Kinmang? Ilagay mo siya sa linya. Sumagot si Michael, paumanhin, ngunit hindi ninyo makakausap si Boss Kinmang. Abog siyang nakikipagnegosasyon kay Ewang ngayon. Sinabi ni Ewang na wala siyang alam tungkol kay Luigi at hindi rin niya ito makontak. Kaya, mukhang nasayang ang buong operasyon natin dito. Sumagot ang isa pang lalaki, ayos lang. Nabigo ang Plan A. Oras na para sa Plan B. Mukhang wala ring alam ang babaeng iyan na si Linga tungkol kay Luchin. Dinukot pa nga namin siya at hindi pa rin siya nagsasalita. Kung alam niya talaga kung nasaan siya, tinawagan na niya sana siya ngayon. Ngunit nahanap namin ang mga magulang ni Luigi. Nakatira sila sa Pingwongwan. Ipapadala ko sa iyo ang kanilang eksaktong lokasyon sa lalong madaling panahon. Dali, pumunta ka agad doon. Hindi sila makakaligtas ngayong gabi. Sang-ayon si Michael at tinapos ang tawag. Bumulong si Olive sa kanyang sarili. Luigi, sino ka ba talaga? Ang sospek na hinabol ng kapatid ko ay ikaw. Pati ang pinatay ko ay ikaw din ang hinahabol. Nagpapanggap kang mahina, ngunit hindi. Naroon ka noong araw na iyon. Isa ka sa kanila. Samantala, lumapag si Lia mula sa kanyang pagtalon, ngunit napilayan ang kanyang bukong-bukong. Napaungol siya. Akala ko madali lang akong makakalapag, ngunit napilayan ang bukong-bukong ko. Bakit ba madulas ang tent na iyon? Hindi man lang ako makatayo ng maayos doon. Hindi bale, kung hindi ako kikilos ng mabilis, makikita nila ako. Sa sandaling iyon, napansin siya ng isang kalbong tauhan mula sa itaas at sumigaw, Boss, kailangan nating kumilos ng mabilis. Tumakas si Lingjia. Bago umalis, inutusan ng boss ang kalbong lalaki na manatili at bantayan si Tina. Nanunood si Tina ng kinakabahan at naisip, kung nakatayo siya rito, paano ako makakatakas? Si Lingjia na nasasaktan ay naisip, naipit ako. Masakit ang bukong-bukong ko. Hindi man lang ako makalakad. Paano ako makakatakas ng ganito? At kung hindi, hindi ko rin mababalaan si Tina. Wala akong kwenta. Hindi ko man lang naprotektahan ang mga magulang ni Luchen habang wala siya. Bigla, huminto ang isang motorsiklo sa tabi niya. Si Jinjin ang nagmamaneho. Linga, anong ginagawa mo rito? Paano ka napinsala ng ganyan? Nang hindi naghihintay ng sagot, tinulungan niya si Linga na sumakay sa motorsiklo. Nagtanong si Ging nang may pag-aalala, ayos ba ang paa mo? Anong nangyari? Bakit hindi ka nagsasalita? Sumagot si Lia. Ipapaalam ko ang lahat mamaya. Sa ngayon, kailangan nating pumunta agad sa Pangwongwan. Nag-atubili si Jingjin. Pingwongwan. Ngunit may misyon ako ngayon.
Paano ko nalang babaliwalain iyon at pupunta doon? Sa sandaling iyon, bumagsak ang isang bala sa tabi nila. Isang galit na lalaki mula sa grupo ni Motian ang sumigaw, "Baliw ka ba? Sino ang nagsabi sa iyong barilin? Kung nataman ang isa sa kanila, malaking gulo tayo. Kung babaril ka, targetin ang kanilang mga gulong para hindi sila makatakas." Si Ling Jia, natataranta, ay sinabi kay Jinjin, "Walang oras para magpaliwanag. Kung magsasayang tayo ng oras sa pag-uusap, tapos na tayo. Magmaneho ka na lang ng mabilis." Pinaharurot ni Jingjin ang motorsiklo at mabilis na humarurot. Nagbago ang eksena. Nakita natin si Mr. Luo, ama ni Lu Chen, na nagbabasa ng mga online news article. Sumabog ang galit ni Mr. Luo, ama ni Lu Chen, habang binabasa ang mga online news article. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang alam ng mga reporter na ito tungkol sa anak ko? Paano sila nakakasulat ng ganoong kasinungalingan? Ibinagsak niya ang papel. At sino itong kinmang na humahamon sa anak ko? Pinapabaliw ako ng mga taong ito sa kanilang walang katuturang pag-uugali. Kalmadong sinabi ni Shayulan, "Bakit ka nagpapanik ng sobra? Si Lu Chin ay kasama mo mula pa pagkabata. Wala ka bang alam tungkol sa kanya? Hindi lang siya basta-bastang tao. Napamahalaan niya ang aking pamilya at nakipag-ugnayan pa sa ilan sa pinakamakapangyarihang tao. Ang maliit na problemang ito ay hindi makakaapekto sa kanya." Nag-aalalang sumagot si Mr. Lua, "Hindi ba kayo nag-aalala na ang ating anak ay hinuhusgahan sa publiko? Ang mas masahol pa, hindi man lang siya nagtatanggol sa sarili. Kung gusto niya, maraming tao ang susuporta sa kanya." Ngunit hindi siya sumasagot. Kalmadong sinabi ni Shayulan, "Hindi ako nag-aalala sa lahat ng ito. Gusto ko lang na ang anak ko ay magpakasal sa isang kahangahangang tao." Ngunit ngayon ay napagtanto ko na mayroon siyang napakagandang mga kalaban. Sino man ang manalo sa kanyang puso ay tunay na magiging pambihira. Lumipat ang eksena kina Jinjin at Ling Jia na tumatakas sakay ng kanilang mga motorsiklo habang hinahabol sila ng mga tauhan ni Mian sa isang kotse. Nag-aalalang tanong ni Ling Jia, "Jinjin, hindi ba natin sila malalampasan?" Sumagot si Jinjin, "Napakahirap ngayon at hindi ko man lang makontak ang aking team. Sa tingin ko ang kanilang sasakyan ay may signal jammer kaya hindi tumutuloy ang ating mga tawag." Tanong ni Lingga, "Kung gayon, ano ang gagawin natin? Masyado na silang lumalapit. Kung makarating sila sa Pangwongwan kasama tayo, paano natin paprotektahan sina Tia at Tito?" Pinakalma siya ni Gingjin. "Huwag kang mag-alala, may maiisip ako. Bukod dito, hindi sila makakabaril sa atin ng epektibo mula sa likod. Hindi masyadong maganda ang kanilang mga baril." Sa sandaling iyon, binaril ng isa sa mga humahabol ang motorsiklo ni Jinjin at matagumpay na sumigaw na tinamaan niya ito. Ngunit pinagalitan siya ng isa pa, sinabing nasayang niya ang 10 bala para sa isang shot at hindi pa rin maayos na matamaan ang target mula sa napakaliit na distansya. Dahil sa pinsala, nagkaroon ng malfunction ang sasakyan ni Jinjin at Ling Jia at lumihis papasok sa isang kagubatan. Nagpa siya ang mga tauhan ni Mian na huwag silang sundan sa kagubatan gamit ang kanilang mga sasakyan. Sinabi ng isa sa mga tauhan, "Sila ay." Sinabi ng isa sa mga tauhan, "Pumasok na sila sa kagubatan. Hindi na natin sila masusundan ngayon sa pamamagitan ng kotse." Sumagot ang kanilang boss, "Isa na lang ang opsyon natin. Kailangan nating maglakad." Samantala, sinabi ni Jinjin kay Lin Jia na nasira ng putok ng kaaway ang kanilang preno, kaya imposible nang patigilan ang sasakyan. Inutusan niya, "Kumapit ka ng mahigpit sa akin." Mahigpit na kumapit si Ling Jia sa kanya. Namula si Jinjin, na iniisip na kakaiba ang pakiramdam, mas nakakapanatag kaysa sa anumang naranasan niya. Si Lia, na nag-aalala, ay sumigaw, "Jinjin, anong ginagawa mo? Malapit na tayong mahulog." Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Jinjin ang motorsiklo mula sa isang bangin. Lumipat muli ang eksena kina Corpse King at Snow Lady, na payapang nag-e-enjoy sa juice. Bigla, napansin ni Snow Lady ang isang bagay na nahuhulog mula sa itaas at mabilis na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang burol na may nyebe sa ilalim nito. Si Linja, na tulala pa rin, ay nagtaka, bakit hindi pa tayo patay? Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na kaharap si Corpse King, na masayang sumigaw,
Salamat, Diyos. Nagpadala ka sa akin ng isang kahanga-hangang treat mula sa langit. Mabilis na nilinaw ni Linga, Sir, hindi ako dumating para magnakaw sa bahay nyo. Nahulog ako sa bundok ng aksidente. Ngunit handa nang kainin siya ni Corpse King nang biglang lumitaw si Mr. Luo at nagtanong, ano ang nangyayari rito? Dumating din si Shayulan at sinabing nakarinig siya ng mapanganib na ingay. Nang makilala ni Mr. Luo si Linga, nagulat siyang nagtanong kung bakit hindi niya sila ipinaalam bago dumating. Napagtanto ni Shan Yulan at sinabing may init ng damdamin, kaya, ikaw pala si Linga. Magalang na sumagot si Linjia, ikinagagalak kitang makilala. Naisip niya sa sarili kung paano ito ang unang pagkakataon na nakikita niya ang ina ni Luo Chen, at sa kasamaang palad, wala siyang suot na makeup. Bukod pa roon, marumi ang kanyang damit dahil sa insidente ng pagdukot. Nag-alala siya na nagbigay siya ng masamang unang impresyon. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Shayulan ng may kabaitan, mas maganda ka pa sa personal kaysa sa screen. Marami na akong nakilalang tao sa buhay ko, ngunit hindi ko alam na ganito pala perpekto ang panlasa ng anak ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit laging pinag-uusapan ka ni Mr. Luo. Sino man ay haangga sa isang magandang babae na tulad mo, mahinhin na sagot ni Linjia. Salamat, Auntie. Sana si Luan ay kasing bait nyo. Hindi man lang niya ako pinapansin. Sumingit si Jingjin, nang aasar. Anong ginagawa mo? Sabi mo may mahalaga kang gagawin, pero mukhang pumunta ka rito na may proposal ng kasal. Kinakabahang tumawa si Linjia. Sorry, ganap kong nakalimutan iyon. Naobserbahan ni Shan Yulan si Jingjin at naisip na mukha din itong napakabait. Nagtaka siya kung isa rin si Jingjin sa mga babaeng interesado kay Luchin. Pagkatapos ay nagbabala si Linga, Auntie, Uncle, kailangan ninyong umalis. May mga taong humahabol sa inyo na gustong pumatay sa inyo. Sa sandaling iyon, dumating si Namian at ang kanyang grupo. Nanukso si Mian. Huli na kayo. Hindi ko akalain na ang mga residente ng Luji ay magkakaroon ng ganoong mahinang seguridad. Segundo lang ang inabot namin para talunin ang mga gwardya. Ngunit maganda na mabilis nating nalutas ito. Ngayon kailangan lang namin kayong patayin. Nagtanong si Mr. Luo, sino kayo? Anong gusto nyo? Kung dumating kayo para magnakaw, hindi ko hahayaan iyon. Humalaklak si Mian. Akala mo mapipigilan mo kami. Isa ka lang matandang lalaki. Wala kang magagawa rito. Nagbabala siya, ibigay ninyo si Lingjia at Jingjin, at papatayin namin kayo ng mapayapa. Kung hindi, magdurusa kayo. Matatag na iniutos ni Shayulan, Jingjin, Lingjia, sumama kayo sa akin sa loob ng bahay. Ang bahay na ito ay labis na matibay. Kung ikandado natin ang mga pinto, wala silang magagawa sa atin. Nagmamalaking nagmamayabang si Mian, kahit ang Diyos mismo ay dumating dito, hindi niya kayo mailigtas. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may pagmamalaki, ang tanging magandang balita ay ako ang narito ngayon, hindi si Boss Chinmang. Kung siya iyon, matatanggal kayong lahat sa isang suntok. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga tauhan ni Mian, Boss, sino ang kausap mo? Habang pinupuri mo ang iyong sarili, nakatakas ang mga lalaking iyon. Sumagot si Mian, saan sila tatakbo? Malamang nagtatago sila sa sarili nilang bahay. Mabilis na kumilos, habulin ang mga iyon at patayin silang lahat. Gayunpaman, nagbabala siya sa kanila, huwag patayin si Lingjia at Jingjin. Maaari tayong mapahamak kung papatayin natin sila. Si Lingjia ay isang aktres, at si Jingjin ay anak ng chief. Tungkol naman kay Boss Kinmang, wala siyang pakialam. Babalik pa rin siya, ngunit kung papatayin natin ang dalawang ito, tayo ang masisisi. Samantala, naghahanda na sina Corpse King at Snow Lady para lumaban. Iniwan ni Luan ang dalawang ito doon para protektahan ang kanyang mga magulang. Sa tuwing isinasara ang gate ng kanilang bahay, ang buong bahay ay nagiging isang kuta, na binabantayan ng dalawang napakalakas na aso. Ginamit ni Snow Lady ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng makapal na harang na yelo sa paligid ng bahay. Nagulantang ang mga tauhan ni Mian, sumisigaw, ano ba ang nangyayari? Saan galing ang pader na ito? Bago pa man nila maunawaan ang sitwasyon, pinatigas sila ni Snow Lady sa mga blok ng yelo. Litong-lito at takot, bamulong sila, nalasing ba tayo?
Hindi pa nga taglamig, saan galing ang lahat ng nyebe na ito? Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Corpse King ang kanyang tunay na anyo at lumitaw sa harap nila. Sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Mian, isa siyang demonyo. Barilin siya agad o papatayin niya tayo. Ngunit bago pa sila makabaril, na-neutralize na sila ni Snow Lady. Pagkalipas ng ilang sandali, winasak ni Snow Lady ang mga nagyayelong kaaway sa isang malakas na atake. Takot na takot, sumigaw ang isa sa mga natitirang tauhan ni Mian, "Boss, tulungan mo kami. Papatayin kami ng demonyong iyon." Malamig na sumagot si Mian, "Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kailangan sa malapit sa akin." Di nagtagal, patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nanatiling nakatayo si Mian, nag-iisip, ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko man lang makontak si Boss Kinmang at ang babaeng ito sa harap ko. Mukha siyang napakalakas. "Boss Kinmang, nasaan ka man, pakiusap tulungan mo ako o papatayin niya rin ako." Sa sandaling sumulong si Corpse King upang atakihin si Mian, may sumuntok sa kanya ng malakas, na nagpatilapon sa kanya sa buong field. Nakatayo si Olive doon, na siyang sumuntok. Ipinaliwanag ni Olive, iniwan ni Luigi ang Corpse King upang protektahan ang kanyang nanay at tatay. Iyan lamang ang nagpapakita kung gaano siya kalakas. Tinalo niya ang isang level 6 ability user. Si Luigi ay naging henyo. Itinatago niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng panahon. Mali ang mga pinaghihinalaan natin. Siya ang tunay na banta sa lahat ng panahon. Habang natamba si Corpse King, umungol siya, "Malakas ka, pero hindi kita hahayaang umalis." At sumugod siya patungo kay Olive. Gayunpaman, madali niyang naiwasan ang kanyang mga atake. Tinukso niya ito. "Para ka talagang aso. Hindi mo alam kung paano gamitin ang utak mo." Pagkatapos ay nagbigay siya ng isa pang malakas na sipa. Kumikilos ng may kumpiyansa, ipinahayag ni Olive, "Hindi mo ako kayang patayin. Kung gusto mong lumaban, tawagin mo ang iyong master dito." Siya ang pinuntahan ko. Bigla, inatake ni Snow Lady si Olive gamit ang yelo. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito naharangan kahit gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat, bumulong siya. Akala ko isa lang ang Corpse King, pero mukhang may Ice King Spirit Demon din pala. Gaano kalakas si Luigi? Nagtalaga siya ng ganoong kalalakas na nilalang bilang mga gwardya. Habang sumugod muli si Snow Lady, lumitaw si Edward at sinuntok siya ng malakas, na pumutol sa atake. Humalaklak siya, ang mga maruruming espiritu na ito ay walang magagawa sa atin. Kahit ang mga kalahating patay na vampira ay nakakainis. Ang mga kakaibang nilalang na ito ay walang laban. Hindi natin sila hahayaang umalis. Ngumiti si Olive at sinabi, "Mabuti na lang at sumali ka sa laban." Halos makalimutan ko na magkasama pala tayo rito. Naglabas siya ng ice crystal mula sa loob ng kanyang kamay, naghahanda para sa labanan. Si Snow Lady, na hindi nag-alala, ay naghanda para sa isang seryosong laban. Ngumisi si Edward at sinabi, "Ako na ang bahala sa malaki. Hindi ko gusto ang maliliit na espiritu." Tumango si Olive. "Mas matanda ka, kaya makikinig ako sa iyo sa pagkakataong ito. Tapusin natin sila ng mabilis. Pagkatapos, haharapin natin ang mga malalapit na kaalyado ni Luigi." Pagkatapos ay lumipat ang eksena. Nakita natin si Suling Chao na nakatanggap ng tawag mula sa isang border agent. Agad na iniulat ng ahente, "Kuya Suling Chao, mayroon tayong seryosong problema." Isang level 9 ability user ang tumawid lamang sa hangganan. Nagtungo siya patungo sa Tangjo sa timog. Sinubukan namin siyang pigilan, ngunit hindi niya kami pinansin. Hindi niya kami inatake, ngunit hindi rin siya nakikinig. Kaya tinawagan ka namin. Sabihin mo sa amin kung ano ang gagawin. Nagulat, sumagot si Suling Chao. Isang level 9 ability user ang tumawid sa hangganan. Ito ay isang usapin ng pambansang seguridad. Sandali. Taken ko agad ang mga nakakataas. Kailangan nating magpasya kung anong aksyon ang gagawin. Samantala, brutal na binubugbog ni Olive si Corpse King. May panunuya na sinabi ni Olive na nakakagulat ang tagal ng Corpse King at kailangan niyang aminin na mahusay itong sinanay ng kanyang boss. Kinilala niya na kahanga-hanga ang kapangyarihan ni Corpse King, ngunit itinuro ang isang malaking depekto. Wala itong tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Para sa kanya, wala itong iba kundi isang punching bag,
isang bagay na maaari niyang suntukin anumang oras niya gusto. Idinagdag niya na habang may lakas si Corpse King, kulang naman ito sa kasanayan. Sa sandaling iyon, pinigilan ni Snow Lady si Olive gamit ang kanyang kapangyarihan sa yelo at sabay na sumalakay kay Edward. Binalaan ni Edward na huwag siyang maliitin, tinatanong kung talagang iniisip niyang kaya niyang labanan ang dalawang magkapatid ng sabay-sabay. Nangako siyang babayaran na niya ang kanyang kahangalan, at pagkatapos nito, sinuntok niya ito ng malakas. Tumayo si Corpse King at malamig na sinabi, "Mahusay mo akong nasaktan, ngunit paano ka naglakas loob na atakehin ang aking matalik na kaibigan?" Muling tiniyak ni Olive sa kanya, "Huwag kang mag-alala sa kaibigan mo. Aalagaan siya ng kapatid ko. Kung tungkol naman sa iyo, ako ang tatapos sa iyo." Sa sandaling iyon, dahil sa tumataas na kapangyarihan ng kanilang kaaway, nabasag ang selyo na nakalagay kay Corpse King. Nagsimula siyang maglabas ng kanyang enerhiya. Nagulat si Olive, nagtataka kung paano biglang tumaas ng ganoon ang kanyang kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa Hashal Mountain, kung saan sina Luchin at Master Nanch ay sinusubukang selyuhan ang kapangyarihan ng Crystal Skull. Si Nanch, na pagod, ay nagtanong kung tapos na ba talaga ang pagseselyo, ipinahayag kung gaano siya kapagod, na parang mamamatay na siya sa pagod. Sinabi ni Luochin sa kanya na manatiling kalmado, iginiit na malapit na sila matapos. Nagtalo si Nanching na mula pa sila kahapon at wala namang nangyayari. Habang nag-aalok si Luan ng kompromiso, kung pagod ka na, ihinto muna natin ang porma sayon. Bukod pa rito, nabasag na ang selyo ng aking Corpse King. Malamang ay nangangahulugang may isang makapangyarihang nanghihimasok ang pumasok sa bahay. Babalik ako sa bahay para tingnan. Samantala, magpahinga ka muna.